Morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ang pag-usapan natin mga kaibigan ay itong tungkol sa kung gusto mong lumamang sa panalo, mga ganitong bloodline na kailangan natin mga kaibigan, katulad ng itong tinatawag nating kilso. Ang kilso naman mga kaibigan ay marami namang nag-alaga ng kilso, katulad din ng Johnny Jumper Kilso. Mayroon din kay Rockridge, itong kay Cecil Davis Kilso. Ang gusto ko sa kilso mga kaibigan ay itong Cardinal Club Kilso po. Magaling at saka grabe ang cutting mga kaibigan, totoo yan, pero hirapan lang tayong kumuha kung saan. Pero kung mayroon lang sa mga breeder vlogger mga kaibigan ay talagang kuha pa ko niyan. At saka itong tinatawag natin mga kaibigan ng mga roundhead, katulad ng mga Gary Gilliam roundhead, Lacy roundhead, itong Boston roundhead, sa idol natin na si Sir Lancel Laturi po. Ay talagang pag ganitong mga klaseng bloodline na ginagamit natin mga kaibigan, kahit sila lang ating i-cross po, ay talagang lamang sa panalo mga kaibigan. Alam naman natin na medyo saltada ang mga manok na to, may mga cutting. Ito namang mga tungkol sa old lines mga kaibigan, katulad ng mga limon, itong butcher, sa akin mga kaibigan, sa akin lang ito mga kaibigan, ay talagang hindi ko na kailangan yung mga limon kasi medyo mababa. Pero kung kasakaling pang cross lang, pwede pa rin yun mga kaibigan. Kasi ito kasi mga bloodline mga kaibigan na katulad itong kilso, roundhead, talagang magagaling po. Ito namang kilso, may roundhead ito eh. Mayroon din itong mga claret. Kaya sa atin mga kaibigan, ito kasi magmamanok tayo pag itong mga bloodline na mga kinukuha natin o ginagamit natin sa breeding po, ay talagang sa tingin ko po ay 80% ang lamang sa panalo mga kaibigan, kasi itong mga manok na to ay matatalino at saka may mga cutting, saka saltada talaga. Sa akin naman mga kaibigan, bilang isang magmamanok po ay tayong lahat naman siguro gusto natin ng saltada mga kaibigan. Pero sa akin po gusto ko yung maghintay lang sa baba mga kaibigan, tapos paglapag sa kalaban doon niya papaluin. Yun ang gusto ko mga kaibigan. Pero kung mag-breed tayo niyan, mahirap po gawin mga kaibigan, totoo yan. Kaya sa atin, go with the flow na rin tayo mga kaibigan, na yung saltada talaga. Pero kung pag-usapan natin mga kaibigan na mga bloodline na talagang lamang ka sa panalo, itong mga kilso, roundhead, din kung pag-usapan naman natin yung mga old lines mga kaibigan, katulad ng mga butcher, claret, okay pa rin yun. Pero sa akin, kailangan ng atin ng kaibigan, lalo na sa mga Pilipino tayo or sa Pilipinas tayo, ay kailangan talaga natin ng roundhead po. At saka itong mga kilso mga kaibigan, yun lang po, yun ang pinaka-the best sa mga bloodline po. Kasi itong mga manok na ito na nakikita natin sa mga big time na labanan po, ay talagang nandito talaga yung mga pangalan nito, yung mga kilso, itong mga roundhead. Ito namang mga sweaters mga kaibigan ay siguro sa tingin ko ay mayroon namang mananalo, kasi kasi mga manok na to ay multiple shuffler to mga kaibigan, ay talagang makatsamba din. Pero ang sweater talaga mga kaibigan, kung sweater ay talagang pang ano lang talaga yan mga kaibigan, pang halo lang po. Kung gusto mong gumanda yung iyong manok ay nalagaan mo, haluan mo ng sweater. Pero kung nabang sa panalo mga kaibigan, ay wala na talagang iba nating hanapin po. Itong kilso, itong mga roundhead, lalo na itong mga Boston mga kaibigan, nako, may mga side step, maangat pa. Tapos mga kaibigan, at very athletic po itong roundhead. Kung tayo naman mga kaibigan maghanap ng roundhead, ito pong Lacy roundhead at saka itong Boston lang naman talaga mga kaibigan. At itong Lacy roundhead mga kaibigan, talaga pong napakagaling po nila. At saka itong Boston po. Ito namang mga kilso mga kaibigan, kung pag-usapan natin, cross mo yung kilso at saka roundhead, hindi ka magkabali dyan mga kaibigan. Talagang sigurado ako na mga offspring dyan ay talagang magagaling po. Kaya sa atin mga kaibigan, kung gusto nating lamang sa mga panalo, ay pipiliin natin ang mga bloodline na ito po. Ayaw naman bilang isang magmamanok po ay talagang mag-obserba at saka mag-breed ng magagaling po. Kahit hindi natin sigurado, kasi ang manok naman ay hindi mo naman yan masigurado na mananalo talaga kahit gaano kagaling pa po. Kasi alam mo na, maraming factor mga kaibigan, na magkondisyon ka pa, ang health nila,
mula sisiw po hanggang paglaki, di natin alam kung nasa ayos ba ang pagkaalaga. Kaya sa atin mga kaibigan, kung pinag-usapan natin ay bloodline po, ay wala nang iba mga kaibigan. Itong Kelso, Roundhead, ay itong mga old lines mga kaibigan, wala akong masabi dyan kasi ito namang mga new lines ngayon ay talagang galing din yan sa mga old lines mga kaibigan. Kaya ito lang po ang ating pag-usapan sa araw na to. Ay tayo naman ay bilang isang sabungero mga kaibigan ay may kanya-kanya tayong preference po o gusto sa estilo ng laban ng isang manok mga kaibigan. Kaya hindi tayo makasalita na ito talagang pinakamaganda, pero sa atin dito mga kaibigan ay talagang kung ano lang yung dapat sa ating mga manok na gumagaling sila, yung sinasabi ko mga kaibigan na itong Kelso, Roundhead. Pero hindi pa rin natin yan maano mga kaibigan kasi may kanya-kanya tayong paniniwala po. Kaya yun lang po, magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan.